Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking channel. For today's video ay i-share ko sa inyo itong aking paggawa ng raisin cinnamon roll. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share naman ang ating video. At paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe. At kung sakaling gusto niyo pong gawin itong ating recipe ng ating cinnamon roll, ay panoorin niyo lamang po yung ating video mula simula hanggang dulo. Huwag po kayo basa-basa mag-fast forward dahil ang bawat video po na inyo mapapanood ay mahalaga po. So ayun, bali simulan na po natin yung ating simpleng paggawa ng ating raisin cinnamon roll. So ayan, bali first step natin, gagawa tayo ng ating dough. Ayan, sa planggana tayo magmamasa. Kailangan lang natin ng asukal, asin, at powder milk. Naglagay na rin tayo ng vanilya, pampabango ng ating dough. At isang itlog. Sa asukal nga pala mga sangkay, pwede kayong gumamit ng brown sugar or white sugar. At naglagay na tayo ng tubig at margarine. Kapag nilagay nyo na yung aking mga ingredients na nabanggit, ay haluin nyo lamang po. Yan, tunawin natin na maayos itong ating asukal at saka yung ating asin nating nilagay. So bali itong ating recipe pala mga sangkay is kalahating kilo lamang po ito or 4 cups ng harina. Kung gusto nyo pong dagdagan gawing 1 kilo ay doblehin nyo lamang po yung ingredients na nandyan sa ating description or sa ating screen. Or kung gusto nyo namang bawasan, gusto nyo gawing 1/4 kilo lamang inyong gagawin dahil pang merienda nyo lamang, ay hatiin nyo na lamang po yung mga sukat ng ingredients na nakalagay sa ating description. Ganun lamang po kasimple mga sangkay. At kung sakaling magtatanong po kayo kung saan po nakalagay yung ating sukat ng ating mga ingredients, ay nasa screen po. Kung sakaling hindi nyo po mapapanood sa ating screen or hindi nyo makita, ay dumiretso na lamang po kayo sa ating description dahil doon po nakalagay yung ating mga ingredients. At ayan, kapag natunaw na natin yung ating asukal, ay lagay natin yung harina at saka yung ating yeast. So ayan, bali haluin muna natin yan. Bubuuhin natin mga sangkay itong ating dough. Ito pa lang ating dough mga sangkay, gagamitan natin ng roller or makina para mas mabilis natin mapakinis. Pero kung gusto niyo pong gumawa ng mano-mano nito mga sangkay, kung kayo ay walang makina, ay pwede niyo po itong gawing mano-mano. Mag-add lamang po kayo ng tubig. 50 to 60 grams mga sangkay add yung tubig para hindi po kayo mahirapan sa pagmano-mano or pagpapakinis itong ating dough. At kung sakali naman sangkay ikaw ang napadaan lang dito sa aking video na to, puntahan nyo lamang po yung aking channel. Pasyalan nyo po, marami na po tayong naka-upload dyan na baking recipe po. Kung mahilig ka po sa paggawa ng tinapay, pasyalan nyo po yung aking channel mga sangkay dahil marami na pong naka-upload about baking. Sana po ay makatulong sa inyo. At kung sakaling nagustuhan mo naman ang video na ito, ay paki-like at share naman po ng aking video bilang suporta na lamang po. At paki-subscribe na rin po kung sakaling kayo ay hindi pa nakapag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para ikaw ay laging updated kung sakaling may upload akong bagong video. Next step natin mga sangkay, kapag nabuo na, ayan na po yung ating makina. Bali, gagamitan natin ng dough roller itong ating masa para mas mabilis natin mapakinis. Yan, advantage po yan kung meron kayong makina. Hindi kayo masyadong mapapagod sa pagpapakinis ng ating dough. Magaan lamang po. Ayan, bali kaunti lang yung ating dough. Bali hulog-hulog lamang po ng dough yung ating gagawin dyan sa pagpapakinis. Ingat-ingat po kayo sa paggamit ng dough roller dahil napakadelikado po niyan. May marami na rin po ako nakasama na naipit niya, napakadelikado po. So ayun, bali pagkatapos ating makina yan mga sangkay, dito na tayo sa part na to. Bali titimbangin muna natin itong ating dough bago natin pormahin. So bali yung timbang ng ating dough is 250 grams. Yan, mahalaga po na timbangin natin yung ating dough lalo na kung malalaki po o mabibigat yung ating gagawing tinapay. So kailangan din po yan lalong-lalo na kung kayo ay ninegosyo or gagawin yung pangtinda. Next step natin mga sangkay, kung sakaling natimbang nyo na lahat, ay gagawa na tayo ngayon ng ating powder, yung ating cinnamon powder mga sangkay. Kailangan na nating timplahan yon. Bali itong ating cinnamon powder mga sangkay is dalawang ingredients lamang po ito. Yan, meron tayong asukal at saka cinnamon powder. Paghahaluin lamang po natin yan. Ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng ating powder. So asukal, wash, gumamit ako ng wash, at yung ating importanteng ingredients dyan, yung ating cinnamon. Yan po yung ating flavor. So yan, pag nahalo na natin ngayon ay supunta na tayo sa ating sunod na step. Sunod naman natin gagawin, ayan, meron tayong margarine at kailangan natin ng rolling pin. So bali dito sa part na to, yan, bali itong ating dough ay ninipisan muna natin. Gagamitan natin ng rolling pin sa pagpapanipis. Huwag naman yung sobrang nipis mga sangkay. Bali kailangan natin gawin yan, kailangan natin nipisan yung ating dough para maporma or maganda ang kalalabasan nitong ating ginagawa na raisin cinnamon roll. At ayun mga sangkay, kung sakaling wala pa po kayong experience gumawa ng tinapay at gusto nyo try ito,
ay napakadali lamang po, simpleng paggawa lamang po itong ating cinnamon roll. Simpleng ingredients lamang po ay makakagawa na kayo. Basta mapapayo ko lamang po sa inyo kung sakaling kayo gagawa ay hindi nyo kailangan magmadali mga sangkay. Siguraduhin lamang po yung bawat ingredients na inyong ilalagay ay eksakto para po hindi po kayo magkamali sa paggawa ng ating dough. Sa part na yun mga sangkay is pinahiran po natin ng margarine. At kapag atin nang napahiran ay itataob natin dito sa ating asukal na may cinnamon powder. So ganyan po yung ating step ha. Kapag nanipisan nyo na siya, pahiran ng margarine at itaob nyo po sa ating asukal na may cinnamon powder. At sunod natin gagawin ay dahan-dahan nating iro-roll. So ayan, bali hindi nyo po kailangan higpitan yun mga sangkay. Roll nyo lang ng medyo magaan lang yung inyong kamay mga sangkay, wag mahigpit. Yan, para maganda po ang ating cinnamon roll, yung outcome ng ating cinnamon roll pa. Yung hindi nababanat masyado itong ating dough. So ayan, hanggang dulo yung mga sangkay. Pagdating sa dulo ay medyo diin-diinan nyo lamang po yung dulo ng ating dough para kumapit po o dumikit po yung ating dulo ng dough dito sa ating huling roll. So ayan. Kapag nyo nang nabasto nyan ay medyo pantayin nyo lamang po. Pantayin nyo yung yung laki nila mula dulo hanggang dito sa kabilang dulo. Para pantay-pantay po yung magiging putol ng ating cinnamon roll. At kung sa tingin nyo ay pantay na yung laki, ay yan, makikita nyo ay papagulong natin yan dito sa ating asukal na may cinnamon powder. So kapag inyo na napagulong ay sisimulan natin yun ng pag-cut. Yan, bali 10 cut po yan mga sangkay. Bali yung ating dough is 250 grams. Bali gagawin natin 10 cut. Bali ang bawat putol niyan is meron tayong 25 grams. So ayan. Kailangan mga sangkay yung pag-cut nyo dyan is pareho-pareho ha kung sakaling gagawin nyo siyang pangtinda. Kailangan tansya nyo yung laki. So kung gagawin nyo pang merienda ay kahit hindi na po pare-parehas ng laki, basta sa tingin nyo ay pantay-pantay na ay pwede na po yan. So ayan, ayan po yung itsura ng ating cinnamon roll. Diba maganda yung niya, yung forma niya. Kapag inyo nang nakat, nakikita mo yung layer niya, ang ganda. So dyan sa part na mga sangkay is hindi pa tapos yung natin dyan pag forma ha. Bale may ilalagay pa tayo dyan bago natin ilagay sa ating tray. Bale ang susunod natin gagawin mga sangkay kapag nakat na natin itong ating cinnamon roll lahat. Ayan, kailangan natin ng raisin or pasas. Kaya natin tinawag na raisin cinnamon roll dahil mayroon po itong pasas. So ayan, bawat isa po isang pasas lamang po natin ilagay para pang design din po sa ating cinnamon roll. At ayan, habang naglalagay tayo ng pasas dito sa ating cinnamon roll ay magpapasalamat po muna ako sa ating 37k subscribers. Maraming salamat po mga sangkay sa pagsuporta po. Patuloy yung pagsuporta po sa aking channel. Thank you po at God bless po sa inyong lahat. At ayan, kung sakaling nakuha mo na yung paggawa nating cinnamon roll ito, napakadali lang, di ba? Simple lamang yung mga ingredients natin ginamit. Try mo na sangkay nang makakuha ka ng idea or para matuto ka gumawa ng tinapay. Makakatulong po ito lalong-lalo na kung sakaling mahilig kayo sa tinapay, pwede nyo gawing pang merienda at pwede nyo rin gawing pang negosyo. So sa part ng mga sangkay is kailangan natin ng tray. Dapat yung tray natin dyan is walang butas. At pahiran lamang po natin ng margarine. At kapag napahiran nyo na ng margarine, ilagyan na natin ng asukal na mayroong cinnamon powder. So ayan, bali dapat lahat ng part ng ating tray ay malagyan natin ng asukal na mayroong cinnamon powder. So ayan, ganyan lamang po kasimple yung ating paggawa ng ating cinnamon roll. So ayan, kapag nalagay nyo na ng asukal mga sangkay ating tray, ayan, ang paglagay natin ng ating cinnamon roll dyan is dapat nasa ilalim yung pasas. Dapat may space mga sangkay ha. Malagay yung spacing dyan para po hindi masyadong magdikit-dikit itong ating raisin cinnamon roll. At ayun mga sangkay, bali nga pala yung laman ng ating isang tray is 24 pieces. So inuulit ko, kung sakaling gagawin nyo ito pang negosyo ay ugaliin nyo pong mag-costing mga sangkay. Hindi na po ako maglalagay dyan ng kinosting ko kung magkano yung aking ginastos dyan dahil magkakaiba naman po ng presyo yung ating mga ingredients, lalong-lalo na kung malayo po yung ng ating lugar, mga probinsya, di ba? Magkakaiba po yung diferensya. So bali kung sakaling kayo magnegosyo niyan is ugaliin niyo na lamang po mag-costing para malaman niyo po kung magkano yung gagastusin niyo at kung magkano ang posibleng magiging benta niyo bawat isa ng ating cinnamon roll.
Ayan, sa part na yun, mga sangkay, kung sakaling nailagay nyo na sa inyong tray ay syempre rest nyo muna yan, palalakihin muna natin yan bago natin isalang. So ayan, ganyan yung space ng ating cinnamon roll, mga sangkay ha. Yan, rest muna natin bago natin isalang. At ayan, after 1 hour and 50 minutes. So bali, isasalang na po natin yan, pero bago natin isalang ay meron po muna tayong ilalagay dyan. So ayan yung yung paglaki, lumaki na yung ating cinnamon roll diyan. Yan, bali ilalagay muna natin ng tubig yan bago natin isalang. Bali yung ilalagay kong tubig diyan sa may malapad na tray is 120 grams na tubig. Kailangan po yung asukal natin diyan is mabasa po ng tubig, mga sangkay. Yan, kung mapapansin nyo, kinalat ko yung tubig na 120 grams. So kaya po sinabi ko kanina na dapat walang butas ang tray dahil ayan nga po, lalagyan natin ng tubig para hindi po siya mawalan ng tubig. At doon naman sa may maliit na tray, mga sangkay, is 60 grams lang po na tubig yung aking linagay. At isasalang na natin sa 180 degrees Celsius na init ng oven. At after 7 minutes, mga sangkay, simula natin sinalang, iaangat natin. Yan, bali dito na natin naantayin yung maluto sa taas itong ating cinnamon roll. At after 8 minutes sa taas, ay alisin na natin. Bali niluto lamang natin ng 15 minutes. 7 minutes sa baba at 8 minutes sa itaas. At pagkaluto, mga sangkay, ay ilipat nyo na kaagad ng lalagyan sa malinis na tray. So ayan, bali itataob nyo. Yan, pagkataob ay dahan-dahan lamang po iangat ang inyong tray. So ayan na po yung ating bagong luto na raisin cinnamon roll. So di ba, napakadali lang, di ba? O, taob nyo lang at kusa na po yan matataktak, mga sangkay. At ito na po yung ating finished product ng ating raisin cinnamon roll. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat po sa panonood. At syempre, paki-like at share muna ng ating video at paki-subscribe na rin po ng aking channel. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!